Nako po mga kababayan, matindi po itong pahayag ni Ka Eric. Patungkol pa rin po ito dito nga po sa ICC mga kababayan. Nako, mukhang kinakarma na daw itong ICC mga kababayan dahil sa mga pinaggagawa nila. So pakinggan nyo ho itong pahayag ni Ka Eric mga kababayan na ikakagulat ninyong lahat ito. Ito na po. Pag-usapan po natin mga kababayan, itong panibagong giyera na inilulunsad ng gobyerno ni Donald Trump ng Estados Unidos. Gera. Patungkol po ito hindi sa giyerang digmaan ng bala at mga missiles o ng mga bomba, kundi giyera upang lansagin o mabuwag ng tuluyan itong pakialamero at nagagamit sa maruming laro ng mga politika ng mga makapangyarihang bansa sa Europa, ito pong ICC or International Criminal Court, mga kababayan. When words fail, you know it's real. Did you know that Suno can learn from your music? You've probably just used it like this. Type something in. Kamakailan po ay nag-anunsyo si US President Donald Trump na hindi na niya nagugustuhan at para sa kanya banta po o isang threat to the sovereignty and authority of the United States of America para i-protect ang kanyang American or US interest, hindi lamang sa loob ng Amerika kundi sa amang bahagi ng mundo. Alam natin na makapangyarihang bansa pa rin po ang Estados Unidos. At bagamat pang-ekonomiya ay china-challenge ito ng bansang China, but in terms of political and military power at pati po sa economic power, ang Estados Unidos po ay makapangyarihang bansa pa rin. And marami siyang mga interest sa negosyo, ekonomiya, politika at security and military all over the world. Sa tingin ni US Donald Trump, ang existence nitong sinasabi nila ng kanyang US State Department na si Marco Rubio na globalist bureaucrats na hindi man lang inelect o nahalal at basta-basta na lang na nagsisilbi na parang pinakamakapangyarihan na institusyon o isang organisasyon na walang accountability o walang pananagutan, basta-basta na lang nangingialam sa mga pangloob at pangsoberenyang usapin ng mga bansa kagaya po ng mga naging kaalyado ng Amerika. And I think lalong nagalit dito si Donald Trump nang naglabas po ng arrest order itong ICC laban po kay Prime Minister ng Israel Benjamin Netanyahu at sa kanyang Defense Secretary. At ito ay may kaugnayan sa inilunsad na digmaan ng Israel sa area po ng Gaza, kung saan po nandoon ang main force ng grupong teroristang Hamas na lumusob at pumatay ng mga sibilyan at ng mga sundalo ng Israel noong 2 taon na ang nakakaraan, mga kababayan. So, may kaugnayan po dito sa mga naging hakbang ng Israel at pati po ang pagsuporta ng Amerika sa Israel dito sa kanilang war against terrorism and against those who threaten with terror itong bansang Israel. Kinampihan po ito ng Amerika. At dahil dyan ay nagkaroon ng banggaan si US President, ang kanyang administrasyon, US President Donald Trump. Israel at laban din po ito sa ICC na nangingialam dito sa usaping pangloob at mga internal na mga proseso ng mga bansa na kaalyado din ng Amerika. Well, of course, ibang bagay po ang nangyari kay Pangulong Duterte sa Pilipinas sapagkat hindi po ito binabanggit ni Donald Trump, pero alam natin po na alam din ito ng Amerika na ginamit ni Marcos at ng kanyang gobyerno sa Pilipinas ang pakikipagsabwatan sa ICC upang gamitin sa maruming laro ng politika sa Pilipinas na nagresulta na sa pagpapadukot at illegal na pagpapakulong kay Pangulong Duterte sa Netherlands.
sa International Criminal Court Detention Facility. Which exactly, yan po ang pinupunto ni US President Donald Trump, na hindi niya ibibigay ang mga sino mang US troops o miyembro ng US Armed Forces, US military, US government o sino mang mamamayan ng Amerika na sa pilitan na pinakialaman ng ICC at ikukustody nila dahil lamang may nagrereklamo di umano laban sa mga naturang tropa ng pamahalaan ng Estados Unidos na mayroon pong mga foreign operations sa iba't ibang bahagi ng mundo, lalo na sa mga kaalyado na bansa. Ganito din po ang posisyon ng bansang Russia ng kanila pong inilunsad ang military operations at paglusog sa bansang Ukraine. At naglabas din po dito ng arrest order ang ICC laban kay Vladimir Putin, na hindi naman ito kinilala din nila Vladimir Putin. And in fact, nagpalabas pa nga ng desisyon ang korte sa Russia na aarestuhin ang mga judges ng ICC at mga prosecutors nila kapag tumapak sila sa bansang Russia. At ito ay nagpapakita na may mga malalaking bansa na makapangyarihan kagaya ng Amerika, ng Russia, even ng China at ang bansang Saudi Arabia at iba pang mga bansa na malalaki ay hindi po kumikilala sa ICC, hindi rin po kasali at hindi pumirma sa tinatawag nilang Rome Statute. Ito yung nagbuo ng treaty o kasunduan sa mga iba't ibang mga bansa sa buong mundo para kilalanin ng ICC. Tatlo pong issue na inilunsad ni Donald Trump at ng kanyang gobyerno, the way these were presented sa isang media briefing. They put 100,000 people on one ark and gave me a bed on deck 943. No elevator, only ladders. People fell every night. I climbed down for breakfast. Na isinagawa ng kanyang US State Department na si Secretary or US State Secretary Marco Rubio. Pag sinabi pong US State Secretary, ito po ang equivalent ng Foreign Affairs Secretary ng Pilipinas. So si Marco Rubio, State Department Secretary ito ni US President Donald Trump. Ang binanggit niya tatlo, that the ICC was created, hindi ibinunga ito ng voluntary na pagkilala sa kanya ng mga bansa, kundi ito ay created na mangialam sa mga pangloob na usapin ng mga bansa. Nagkunwari ito, di umano, according to that briefing ni US State Department Secretary Marco Rubio, na kunwari ito ay global court na mag-focus lamang sa pagtulong na maprosecute at mapapanagot ang mga malalala o malulubhang krimen like war crimes, genocide at kahalintulad na mga krimen. Pero sakaling ang mga bansa na mga involved o yung mga involved na personalidad at mga leaders ay hindi po kayang i-prosecute sa naturang mga bansa. Pero hindi po ito pwede magdikta sa kung ano po ang pangloob na mga judicial and legal processes. Kaya ngayon, nakikita ito ng Estados Unidos na iyon ang ginagawa ng ICC, hindi na simple na parang ito ay complementary court lamang, kundi ito na ang parang superior court kaysa mga bansa na malaya at may soberenya na sarili. Number 2, binanggit ni Marco Rubio, at ito rin ang posisyon ni Donald Trump, that the ICC becomes an instrument of intervention at pati sa mga parang sindikato na politika ng mga makapangyarihang bansa sa Europa na ginagamit ito para ipangtakot, panggipit at supilin ang mga bansa na nangangailangan ng mga suporta, lalo na galing sa mga bansang kanluran at Europa, at ginagamit ng ICC sa mga bansa na hindi sumusunod o sumasang-ayon sa kagustuhan ng mga malalaking bansa sa Europa. Ang ICC ay parang pangtakot na. Naging isa siyang political tool of oppression. No? Ganon po ang pagkakadescribe ni Marco Rubio, ang US State Department. At pangatlo, kinokontrol ito di umano ng mga global bureaucrats na mga konektado pa sa mga komunista at mga sosyalistang mga organisasyon
nakalaban po at hindi ito kursunada ni Donald Trump ang ganitong mga uri ng mga organisasyon na pumupundo at nagbibigay ng paggamit sa ICC, kagaya po ng nangyari sa Pilipinas na ginamit po ito ng mga hilaw na komunistang grupong makakaliwa din pero walang NPA, pero komunista din po ang kanilang gustong pananaw, no? Nagpapakilalang mga liberal group, itong mga akbayan, itong mga grupo nila sa Ping and Dilaw na mga grupo nila Dilima, nila Trillanes, nila Hontiveros. Ginamit din po ito ng CPP, NPA, NDF na mga komunistang terorista, ang ICC at pati ni Marcos Jr. at nila Martin Romualdez upang magkaroon ng pangingialam sa proseso ng mga hindi dapat pumasok ang ICC sa Pilipinas, lalo na po sa mga kaso na sinasampa o gustong i-prosecute laban kay Pangulong Duterte sapagkat wala na po silang treaty jurisdiction. Wala na rin tayong treaty obligation sa kanila simula pa noong March 2019. Subalit, ginamit ni Marcos ang ICC para ito ay makapasok at manghimasok at mapadukot nga si Pangulong Duterte. These are the situation na dinidescribe ni US President Donald Trump sa kanyang kampanya na dapat mabuwag na itong ICC dahil naging political instrument ito for persecution, oppression, and intervention laban sa mga bansa na pinapakialaman at tinatarget na mga global bureaucrats na nagko-control sa ICC. Ayun. Sabi pa nga ni Ginoong Marco Rubio, ang US State Department ng Amerika, hindi natin kilala sino ang namumuno ng ICC, ano po ang mga itsura at mga pangalan ng mga judges dito, ng mga prosecutors dito, at hindi na yun mahalaga kasi hindi naman sila dapat kinikilala na global superior court that can impede or trample upon dito sa tinatawag na mga internal sovereign procedures and internal sovereign matters ng mga bansa. At lalo na kasi sa Amerika, pag sinabi nilang sovereign interest ng Amerika, When we knew this map was going to be based in China, 4 of us actually went there to experience it firsthand to make sure we could capture its nag-i-extend ito beyond sa borders ng teritoryo ng Amerika. And that is the reason na sinabi ko, yung issue sa Middle East, no? Kung bakit hindi binibira ng ICC ang gobyerno ng Iran na nagkakaroon ng malinaw na mga paglabag at mga pang-aabuso sa sibilyan ng mga mamamayan sa Iran sapagkat ginagamit ito ng mga makapangyarihang bansa sa Europa para ibalansi nila sa kanilang pressure against the US interest including sa Israel. Ayun. At ganun din po itong reklamo ng Saudi Arabia. Nasaan diyan ang ICC kung ito ay patas? O bakit pinupuna niya yung mga nakalinya sa US interest pero yung hindi linyada sa US interest at medyo nagagamit po ng mga makakaliwa at mga kontra-Amerika na mga grupo at organisasyon at mga gobyerno ay pinapanigan ng ICC at hindi niya pinapakialaman bagkos ini-ignore niya ng ICC ang mga kaganapan sa mga bansang ito. Exactly yung point ng Amerika dito kung bakit sa Middle East nagkakaroon ng mga kaguluhan sapagkat may mga bansa dyan na kontra Amerika na instead na ito ay itraffic ng mga institusyon sa internasyonal na antas, nagagamit pa sila. Kagaya ng kalagayan sa sitwasyon ng Iran, sa sitwasyon po ng pagbuo ng Iran ng Hezbollah, ng Hamas, ng mga Houthi sa Africa. Para sa Amerika po, ang mga terrorist organizations na ito na ini-ignore ng ICC ang mga bansa na sumusuporta dito, lalo na ang Iran, ay hindi tumutugma sa sovereign interest ng Amerika. Ganyan ang pagtingin ni US President Donald Trump. And even sa bansang, sa kontinente ng Africa, pinipili lang din po ng ICC ang mga gobyerno o bansa na gusto niyang pakialaman. Dahil nagagamit nga ito ng mga global bureaucrats na kung si Donald Trump pa mag-describe, hindi naman yan na-elect ng ninumang mga sovereign power ng mamamayan sa saan mang bahagi ng mundo. Bakit sila ang maghari-harian at magdidikta
kung ano ang sovereign interest ng isang bansa. Yan. So, malaking bagay po ito at malaking sampal ito kay Bongbong Marcos Jr. at sa kanyang mga tauhan na sipsip sa Amerika kagaya ni Gibo Teodoro, ang kanyang defense secretary, ang mga nag-operate gamit po ang ICC na nakipagsabwatan kina Trillanes, kina Hontiveros na grupo at sa mga komunista sa grupo po ng CPP, NPA, NDF Urban Operatives na mayroong international department na nakabase sa Netherlands, itong Communist Party of the Philippines International Department. Lahat ng ito po ay nakikita ito ng Amerika, nababasa nila na ito ay napakadelikado kapag kumalat ng kumalat pa, pati po hindi na lamang sa kontinente ng Africa at sa mga bahagi po sa Middle East, kundi pati na sa Asian and Pacific region, nangingialam na ang ICC. At ito nga, pati ang senador ngayon, na si Senator Bato de la Rosa, pinapadukot nila Marcos na gamitin ang ICC questionable warrant of arrest. Now, this declaration of war to dismantle the ICC is a welcome development para po sa atin na tumututol at bumabatikos sa ginawa ni Marcos at ng mga grupo niya na pagpapadukot at iligal na pagpapakulong kay Pangulong Duterte sa ICC detention facility right now. Why? Sapagkat ipinapakita po dito na mula sa pulpa, pinagtaksilan at ipinagkanulo ni Marcos Jr. ang kanyang sariling mamamayan. Buhay at umaandar ang mga korte sa Pilipinas, buhay at dynamics or very dynamic ang operations and function ng lahat ng antas ng mga korte sa Pilipinas, mula sa Municipal City Trial Court, Regional Trial Court, Special Court, Court of Appeals hanggang Korte Suprema. Bakit kung mayroong reklamo kay former President Rodrigo Duterte, hindi dito isinagawa ang paglilitis o ang pagsasampa ng kaso? Exactly the way US President Donald Trump and his government right now sa Estados Unidos ay pinapoint out ito. Walang papel at walang pakialam ang ICC sa mga internal na bagay sa soberenya at pangloob na usapin ng isang bansa, at yan dapat ang isampal kay Marcos Jr. na katotohanan. If they want to bring justice, itong gobyerno ni Marcos sa sinasabi nilang inabuso o naabuso, mga namatay at mga nabiktima sa war against drugs during the time of the former president, then dito nyo isampa ang kaso sa korte sa Pilipinas. Dahil functional ang korte, buo pa naman ang gobyerno, and besides, the ICC has already been a bogus entity in as far as our treaty obligation and treaty relations with this entity of ICC is concerned. Wala na po tayong obligasyon sa kanila at wala na rin silang dapat pangingialam na gagawin sa pangloob na mga bagay internal sa ating gobyerno at ating bansa, itong ICC. Pero kabaliktaran po ang ginagawa ni Marcos Jr. Kaya mukhang tatamaan dito sila Marcos Jr. at ang kagaya niya, kasi ang sabi ni Donald Trump, I will make sure kami sa Estados Unidos, sa Amerika, na ang mga kaalyado namin na tinutulungan namin sa seguridad, sa usapin ng ekonomiya at diplomatikong relasyon ay ikakampanya namin na huwag mag-cooperate o tumiwalag sa ICC at huwag kilalanin ng ICC. And ang Pilipinas po ay bahagi ng ganong definisyon na inilatag ni US President Donald Trump sa kanyang kampanya na mabubuwag at talagang dudurugin niya ang ICC, hindi lamang sa sakop ng Amerika, kundi pati na sa sakop ng interes at mga karelasyon o kaalyado at kadugtungan ng mga ugnayan ng American government right now. Yan po ay malinaw na binanggit ni US President Donald Trump. At pati ang mga pondo, pera, and even in the UN, ikakampanya ni US President Donald Trump yan. And I think dito po magkakasundo sila US President Donald Trump
si Russian President Vladimir Putin at si Chinese President Xi Jinping, sapagkat itong tatlong makapangyarihan at malalakas na bansa sa buong mundo, pareho pong ayaw nila ang ganitong uri ng pag-iral ng institusyon o ng body known as ICC. Klaro yan, no? Kaya nga kung nanatili si Pangulong Duterte sa area ng Hong Kong or Macau, that time, last year, bago siya pinadukot ni Marcos noong March 2025 sa ICC na mga maskara, hindi po makukuha ng ICC si Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi papayagan ng China ang ICC na manghimasok sa area ng Macau, ng Hong Kong o anumang bahagi ng teritoryo ng China. Clear yan. No? Yan din po ang posisyon ng Amerika, yan din po ang posisyon ng Russia. And even ang Israel nagsasabi, subukan yung arestuhin o kuhanin dito sa aming bansa o saan mang bahagi ng bansa si Prime Minister Benjamin Netanyahu o sino mang opisyal ng Israel at ng kanyang defense and security forces, ay hindi kami papayag niyan. Ayan. So, pangatlong punto dito, the ICC has become a big-time political syndicate ng mga malalakas na bansa sa Europa at kanlurang bahagi ng mundo, sapagkat ito ay hindi naman para sa katarungan talaga. Ang mga naglabi nitong ICC na mag-create ito through the Rome Statute, malaking bahagi dyan noong 2000, 2001, 2002 ay ang operations ng International Communist Movement and their network of socialist communist organizations na naglabi sa mga bansa sa Europa, sa UN, para mabuo po ang Rome Statute na ito at nang sa ganon ay mabuo na rin ang ICC. Ganito po ang pattern ng International Solidarity Network Operations na ginagawa ng mga Communist Party organizations kagaya ng Communist Party of the Philippines, na nagbuo pa ito ng mga communist movement, including ang front organization nila sa international level, itong ILPS, International League of People's Struggles. Ngayon, malaking katanungan para sa Pilipinas. Ano magiging posisyon ng gobyerno ni Marcos Jr. na alam natin, tuta ito ng Amerika. Takot ito sa Amerika at naninikluhod ito kay Donald Trump o sino mang American president. Walang bayag ito si Marcos pagdating sa independent foreign policy. And besides, March 2019 pa ay epektibo na ang pagkakaroon natin ng withdrawal of membership and recognition of the Rome Statute and the ICC. Pero ngayon ibinabalik ni Marcos ito dahil nagagamit niya bilang pangtakot at panglatigo at pangipit niya sa mga kalaban sa politika, the way he did it against former President Rodrigo Duterte and now against Senator Bato de la Rosa. Ngayon, so sabi ni Claire Castro, wala daw epekto sa atin ito, walang epekto ipupulong na o magpupulong na si US State Department Secretary Marco Rubio at si Philippine Ambassador to the US, yung second cousin ni Bongbong Marcos, na si Babes Romualdez. Di ngatog ngayon ang tuhod ni Bongbong Marcos Jr. Kasi sinabi nga ni US President Donald Trump na lahat ng kaalyado at kaibigan ng Amerika ay hihikayatin nila na kumampi sa posisyon nila na mabubuwag ang ICC at sasama sa kampanya nila na lansagin at buwagin ng tuluyan itong pakialamero at parang sindikato na operation at pag-iral ng International Criminal Court. Abangan natin ito mga kababayan kasi mukhang mapapabilis ang pagpaparelease kay Pangulong Rodrigo Duterte at tatayo ang kanyang mga kaso na isang halimbawa kung paano ginamit sa maruming political objective at sa katarantaduhan ng ICC the way Marcos and his government sa Pilipinas exploited itong kasindikatuhan na uri ng diskarte ng International Criminal Court. Mga kababayan, abangan po ninyo ang iba pang mga issue related dito sa panibagong digmaan na inilunsad ng Amerika para mabuwag at tuluyang malansag na itong ICC. So, bantayan natin, marami pa po ang pwedeng mangyari dito in the international geopolitical situation right now. And maybe we can hear also solidarity position coming from China
and Russia, among other powerful countries na lumalaban din at hindi sumasang-ayon dito sa mga abuso at mga pangingialam na ginagawa nitong ICC. Maraming salamat po. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone and may Allah be with you doon sa mga Muslim brothers and sisters. Mabuhay! Bye for now. Ito po si Ka Eric. Ayan po mga kababayan, matindi pong pahayag ni Ka Eric, no? So mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe sa ating video, at sa mga bagong pasok dyan, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe din po sa ating YouTube channel. Maraming salamat po mga kababayan.